Ito yung mga Rhode Island Red natin mga ka-agri. Ito yung mga naiwan, mga ulit tsaka kakiril. Yan. 3 months old. So ayan mga ka-agri, may mga followers po tayo na nagko-comment doon sa video ko po na bawal po pumasok dito. Ayan. Ang dali po nilang nag-react mga ka-agri. Dapat po na panoorin nyo po sana yung buong video para makuha nyo po yung content kung bakit po kami bawal nagpapasok ng mga bisita dito. Ayan. Hindi naman totally bawal po talaga mga ka-agri. Meron lang po kaming araw at oras na pwede kaming magpapasok dito sa aming area. Dapat po inalam po natin, pinanood natin yung video para malaman natin kung bakit po hindi kami basta-basta nagpapasok dito sa aming area. Ayan. So bakit po hindi kami basta-basta nagpapasok dito sa aming area? Unang-una po mga ka-agri, pinoprotektahan po namin na mahawaan ng sakit yung mga alaga naming manok. Ayan. Makikita nyo sa aming area, pinahalagahan po namin ang kalinisan. Yung biosecurity po talaga, pinahalagahan po namin kasi once na mahawaan tayo ng sakit, mapasukan tayo ng sakit dito sa ating area, mahirap po maggamot ng mga sakit. So tama po yung kasabihan na prevention is better than cure. Kaya po sinabi ko doon sa video na bawal po pumasok. So hanggang dito lang po talaga sa area namin dito. So doon sa breeding area, doon sa mga chicks, as much as possible hindi po talaga kami nagpapasok mga ka-agri. Pero minsan talaga may mga followers tayo na nagwo-walk in dito. Gaya na lamang ni Sir Adja Mahusay. Ayan. From Tagum City. So nag-PM si Sir kanina lang na andito siya sa Digo City at gusto niyang tumingin sa ating mga manok. Ayan. So sa pagtingin ni Sir, naka-decide si Sir na bibili ng mga manok natin. So nakabenta tayo ng 8,100 today. Galing kay Sir Adja. Ayan. Maraming salamat po Sir. Happy farming. Sana maparami nyo yung mga manok nyo. Ayan. So kanina pumasok si Sir. So pinahintulutan ni Walito na pumasok dito kanina kasi may lakad, may importanteng lakad ako mga ka-agri. So hindi kami nakita ni Sir. So pumasok, tsaka tiningnan yung mga breeders natin, yung mga materialis natin at nagustuhan ni Sir. Ayan. So nang una mga ka-agri, kung tayo papasok dito, meron kaming hinanda na foot bath. Ayan. So may bakod mga ka-agri para hindi basta-basta makapasok kung may mga taong gusto pumasok o yung mga kaibigan ni Walito. So hindi namin pinapasok dito sa loob. Ayan. So pangalawa mga ka-agri, kung bakit hindi tayo basta-basta nagpapasok dito sa ating area, kasi may mga aso tayo dito. Ayan. So once na may bagong tao o makikita sila dito na bago, tatahol at tatahol itong mga hayop, itong mga aso namin dito, at masistress itong mga breeders natin dito. So once ma-stress, naaapektuhan po yung production nila, yung pangingitlog nila. So yun yung pangalawang rason kung bakit hindi kami basta-basta nagpapasok dito mga ka-agri. So marami pa pong reason po mga ka-agri. So papakita ko sa inyo yung quarantine area namin o yung kulungan namin. Kung halimbawa may magkasakit na manok, dito namin nilalagay mga ka-agri. Ayan. So binili namin to, matagal na namin to binili ni Walito doon sa Santa Cruz. So kung makikita nyo mga ka-agri, wala ang laman. Hindi talaga namin nagamit. Ayan. Oh, malinis talaga dyan mga ka-agri. Saka dito, ayan. Malinis talaga to mga ka-agri. So, ayan. Dyan din. Ayan. Yan po yung katibayan mga ka-agri na hindi po nagkasakit yung mga manok natin, yung mga alaga natin dito. Dahil po sa biosecurity measures. Dahil po, stricto po tayo. Ayan. Yan yung benefit mga ka-agri, isang benefit. So, kung makikita nyo, walang laman. So, ibig sabihin, walang nagkasakit. At malinis na malinis yung quarantine area natin. So
So nakahanda lang yan mga ka-agri, just in case kung meron talagang mga alaga natin na manok na umihina yung katawan nila o may sakit. Pero salamat sa Panginoon na walang nagkasakit na mga manok natin. 3 days po yon mga ka-agri. So Premoxil sa umaga, tapos Vitamin Pro sa hapon. Kung halimbawa talaga mga ka-agri na paiba-iba yung panahon o pangit yung panahon, nagpe-Premoxil kami agad. 3 days po yon. Pero pag grabe talaga, pwede natin 5 days po. Straight 5 days. Premoxil every morning, then afternoon, Vitamin Pro po yung ginagamit natin from Battlecat product. Ayan. So ito yung backyard natin mga ka-agri. Yung stocks natin dito ngayon, kasali yung mga chicks, nasa mga 700 mga ka-agri. Yan. Yan po yung bilang ng manok natin dito mga ka-agri. Saka kung makikita nyo mga ka-agri, napakalinis ng area mga ka-agri. Yan talaga. Wala pong langaw, walang amoy. Basta malinis lang po talaga yung area. Nililinisan talaga mga ka-agri. Yan. So, ayan yung breeders. So, yung area natin, maliit lang yung area natin mga ka-agri. Siguro ito dito nasa mga 150 square meters. Ito dito mga ka-agri. Itong samanukan natin na area talaga. Yan. Kasi dito yung mga aso natin nakalagay. Pero yung samanukan mga ka-agri, maliit lang yan. Ayan lang. May dalawang babahay dyan. Tsaka nakaseparate yung egg room natin. Dyan natin nilagay yung mga fertilized eggs natin. Tsaka yung incubator na din natin mga ka-agri. Ayan, yung mga fertilized eggs na nakukulikta natin araw-araw. Tsaka ito yung incubator natin. Ayan. May mga laman yan dyan. Ayan o. So dyan may 600 eggs na nakalagay. Ito yung sa hatcher 900 eggs yung capacity. Tapos itong setter ay 1,200 po yung capacity nito.